So yung pulboronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Sa kanyang pinakahuling vlog ay pinaliwanag ng international law expert na si Attorney Harry Roque ang epekto ng umunoy pulvoronic video na inuugnay ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang video na sinasabi ng isa sa mga kritiko na administrasyon. Ang vlogger na si Maharlika ay naglalaman ng paggamit di umano ni Marcos Jr. ng cocaine. Nilino ni Roque na hindi nito sinasabi na mayroong ganoong video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulvoronic video, sabi niya, ay binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang Pangulo kung meron mang video? Lalo na sa mandato ng isang punong ehekutibo bilang numero 1 tagasunod at tagapagpatupad ng batas. Lalo na kontra sa illegal drugs. Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, ayan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Di ni Attorney Roque, crucial ang issue ng illegal drug use sa isang presidente ng bansa. Lalo na sa pagpapasya ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa foreign policy. Abay, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, baka mamaya mali ang mga desisyon mo. So ngayon, kukwestiyonin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng desisyon ang ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. Oras na lumabas ng video, nakikita ni Roque na itatanggi ito ng Presidential Communications Office at uungkatin kung sino ang pinagmulan nito. Pero hindi raw maitatanggi na ebidensya na may tuturing kung lalabas ang video. Ebidensyang sasagot sa pagdududa ng taong bayan. At kung darating man ang panahon na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kung totoong may video, ito ang worst case scenario para sa batikang abogado. At kung dumating sa punto na talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga taong bayan, may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno, ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas nga yaang pulboronic na yan.